hindi automatic kay Kristo yung pagsunod sa Diyos. Kasi, He learned. kasi tao siya eh. May weakness siya eh. Di ba? Yes. So, natuto pa rin siya ng obedience. Son though he was, he learned obedience from what he suffered. Hindi, ano? Si Kristo daw, Mark Paul, ay natuto ng obedience. Medyo malalim yun, ano? Hindi automatic kay Kristo yung pagsunod sa Diyos. Kasi, He learned. kasi tao siya eh. May weakness siya eh. Di ba? Yes. So, natuto pa rin siya ng obedience. Isang mahalagang punto yun. Kasi Kristo dito sa lupa, hindi siya kumbaga yung perfection niya, yung kanyang perfect obedience, hindi dahil Diyos siya. Kundi natutunan niya lang yun. Yes. Ano? Kagaya, kumbaga, kagaya din lang niya tayo. May mga weaknesses. Ang pangalawang punto, yung obedience natutunan niya from suffering, from the things he suffered. Kaya mahalaga talaga yung suffering, Michael, kasi yung suffering, nagtuturo sa atin yun ng obedience to the will of God. Yun ang dalawang mahalagang punto dito sa verse 8. Isang verse lang, daming laman, ano? Opo. Ang ganda ng pastor, no? Dito makikita natin na si Jesus, hindi siya binigyan ng kapangyarihan talaga. Kasi nga, tinanggal niya yun eh. Kapangyarihan to obey. But he learned it. Ano, kaya nga, kung titignan natin, yung mga sufferings na pinagdaanan niya, yun yung mga nagturo sa kanya kung paano maging masunurin. So, ganun din sa atin. Kaya naniniwala ako, pastor, dito, si Jesus, sa kanyang paglalakbay sa libutan, nagpo-focus siya dun sa character niya for him to be to endure the sufferings, for him to be obedient, di ba? Kasi kung matutunan natin yung character, lalo na yung fruit of the spirit, pastor, nandun yung long suffering. Ano? Kapag natutunan mo yung character ng long suffering, saka ka matututo ng obedience. Ano? Halimbawa, kailangan mo nga pumasok ng trabaho Sabado kasi kulang na yung kinikita mo eh. So, kailangan mo mag-extra kayod. Papasok ka na ng Sabado dahil, So, we have to suffer from it. Diba? Kailangan mo mag-suffer na yung isang araw mo dun, sabihin natin nasa call center ka, sabihin 1,000 yung isang araw, pastor. Kapag hindi ka pumasok ng laking mawawala rin sa'yo. So, you have to suffer it, no? Ang kailangan mo talaga mabago sa'yo yung, yung character mo, na magkaroon ka ng bunga ng long suffering para makapag-obey ka. Yun yung nakikita ko ng pastor, kasi naniniwala talaga ako na hindi yung obedience mismo ang pinakabunga nung ating tinanggap na mga salvation, kundi ito ay nagtuturo sa atin ng karakter, at yung karakter naman yun magbibigay sa atin ng bunga ng pagsunod. Kaya naniniwala, pastor, ganun yung naging buhay ni Jesus. Kaya he learned the obedience. Hindi niya yun basta na-obtain after he was here in the So ganun din yung sa buhay natin bilang Kristiyano. Learned yan. Nagigain natin habang tayo ay nababago yung ating karakter. Hindi equivalent na niligtas na ako sa biyaya, obedience na yung kasunod. Hindi po ganoon. Sana mabago natin yung theology na yun, pastor, no? Oo nga. Natin. Okay. At saka, so, ang para sa akin, ang point dito is dapat matutunan nating mahalin yung suffering. Kasi kung minsan yung suffering, tinatatuwa natin, ayoko mag-suffer. Gusto ko yung madaling buhay. Minsan yun nga yung prayer ko, pastor eh. Gano'n na. Naniniwala ako, Marco, maski bata pa si Jesus, yun as a child, he was already suffering. Kasi nga, sabi mo, nakikita niya yung yung kasamaan sa paligid niya. Suffering yun. Nakita mo yung mga kalalaro niya, masama ugali. Tapos suffering yun, yung iiba ka sa kanila. Kinakailangan mong hindi humiwalay, kundi maging iba. May kasama ng suffering doon. May kasamang suffering sa holiness.